Sa gitna ng Bulacan, nakatago ang isang munting barangay kung saan ang mga dahon ng kawayan ay tila bumubulong sa bawat ihip ng hangin. Dito naninirahan si Luis, isang 30 anyos na lalaki, kasama ang kanyang asawang si Alma at ang kanilang anak na si Popoy. Ang simpleng buhay ay kanilang yakap-yakap, at ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay ang paggawa ng mga produktong yari sa kawayan. Sa paglubog ng araw, masigasig na nagtatrabaho si Luis sa kanilang maliit na pagawaan sa likod ng kanilang munting tahanan. Puno ng pagmamahal at dedikasyon sa bawat pag-ukit at paghabi, umaasa siyang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. "Mahal, kumusta ang paggawa ngayon?" tanong ni Alma, habang dahan-daang lumalapit kay Luis dala ang tasa ng salabat na kanyang inihanda para sa asawa. "Mabuti naman, ngunit tila kulang pa rin ang oras sa dami ng kailangan kong tapusin," sagot ni Luis, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Ngunit sa bawat tapos na produkto, nakikita ko ang ating kinabukasan." Ngumiti si Alma, isang ngiting mayroong pag-unawa at suporta. "Tulad ng sabi mo, bawat piraso ay ating pag-asa. Hindi man natin agad nakikita ang bunga, pero unti-unti, nagbubunga ang ating pinaghirapan." Nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ni Popoy ang kanyang mga magulang. Bagamat bata pa, ramdam niya ang bigat at halaga ng trabaho ng kanyang ama. "Itay, balang araw, tutulong ako sa'yo. Magiging magaling din akong gumawa ng mga kawayan tulad mo." Napalingon si Luis at ngumiti sa anak. "Iyan ang aking pinapangarap, Popoy. Na balang araw, ay magkasama nating haharapin ang mga hamon, at ituloy ang ating sining sa kawayan." Habang lumalalim ang gabi, magkakasama silang kumain sa ilalim ng mga ilaw na kawayan na kanilang ginawa. Pinag-uusapan nila ang mga pangarap at mga plano, ang mga simpleng kasiyahan na hatid ng kanilang mga ginagawa. "Nakikita ko ang iyong pagod, Luis, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan mo, ang bawat kawayan na iyong hinahawakan ay may sariling kwento, at bawat kwento ay may hatid na inspirasyon para sa atin at sa iba," pahayag ni Alma, habang sinasalo ang kamay ng kanyang asawa. Sumang-ayon si Luis, ang mga salita ni Alma ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Tama ka, mahal. Sa bawat bulong ng hangin sa kawayan, naririnig ko ang tawag ng pag-asa. At sa tulong ninyo, malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok." Sa gitna ng mga kawayan, sa ilalim ng mga bituin, ang munting pamilya ay humarap sa mga hamon ng buhay na may matibay na pag-asa at walang katapusang pagmamahal. Ang kanilang munting barangay, puno ng bulong ng kawayan, ay naging kanlungan ng kanilang mga pangarap at ambisyon. Maagang gumising si Luis ng araw na iyon, dala ang pangako ng umaga na puno ng sariwang hangin at mga sinag ng araw na tumatagos sa mga sanga ng kawayan. Ang barangay ay tahimik pa, at ang mga tunog lamang ng kalikasan ang maririnig habang tinatahak niya ang landas patungo sa kagubatan ng kawayan. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Luis ang paligid. Ang luntiang kapaligiran ay parang nag-aanyaya sa kanya na tuklasin pa ang mga hiwaga nito. Ang paghahanap ng kawayan ay hindi lamang isang gawain para sa kanya, ito ay isang ritual, isang pagtuklas sa likas na yaman ng kanilang lugar. Hindi pa siya nakakalayo nang magsimulang umihip ang hangin, dala-dala ang mga ingay na nagmumula sa kumpol ng mga kawayan. Tumigil si Luis at pinakinggan ang mga ito. Sa una, inakala niyang imahinasyon lamang ito, ngunit ang mga bulong ay nagpatuloy, mas malinaw sa bawat paghampas ng hangin. Dahan-daang nilapitan ni Luis ang pinanggagalingan ng mga bulong. Habang papalapit siya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, pinaghalong kaba at kuryosidad ang kanyang nararamdaman. Ano kaya ang pinagmumulan ng mga ito? Pagdating sa isang partikular na makapal na kumpol ng kawayan, natagpuan niya ang isang maliit na nilalang, isang duwende, na nagtatago sa likuran ng mga dahon. Napatalon si Luis sa gulat, ngunit agad din siyang naintriga. "Magandang araw," bati ni Luis, sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkagulat. "Sino ka at ano ang iyong ginagawa dito sa kagubatan ng kawayan?" Ang duwende, na mukhang kasing gulat ni Luis, ay tumingin sa kanya nang may pag-aalinlangan bago sumagot. "Ako si Likha, ako'y nakatira dito sa mga kawayan, at bihira lang akong makakita ng tao dito sa aking tirahan." Si Luis, na ngayon ay mas kalmado, ay napaupo sa isang malapit na bato. "Ako si Luis, at ako ay isang manggagawa ng kawayan. Hindi ko inaasahan na may ibang nilalang na nakatira dito. Ikinagagalak kitang makilala, Likha." Napansin ni Likha ang mga kagamitan ni Luis para sa paghahabi at pag-uukit.
Gumagawa ka ba ng mga bagay mula sa mga kawayang ito? Tanong ni Likha, ang kanyang tono ay naging mas mausisa. Oo, at ito ang bumubuhay sa aking pamilya, tugon ni Luis, habang ipinapaliwanag niya ang kanyang sining at kung paano niya binibigyang buhay ang mga simpleng kawayan. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa sining ng paghahabi ng kawayan, nagsimulang magbago ang damdamin ni Luis mula sa pagkagulat patungo sa paghanga. Ang duwende ay hindi lamang isang nilalang ng kagubatan, kundi isang kaalaman din sa likas na yaman nito. Marahil, wika ni Likha, na tila ba may naisip, maaari kitang turuan ng ilang lihim ng kawayan, mga paraan na hindi pa alam ng mga tao. Tumango si Luis, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Nais kong matuto, Likha, ano man ang iyong maituturo sa akin, ako ay buong pusong makikinig. Mabuti, sabi ni Likha, habang hinahatak si Luis patungo sa isang malapit na lugar kung saan ilang piraso ng kawayan ang maayos na nakatambak. Ang unang hakbang sa paglikha ng magagandang disenyo ay ang pag-intindi sa bawat hibla ng kawayan. Dapat mong maramdaman ang kanyang texture, kilalanin ang kanyang katangian, at alamin kung paano siya tumutugon sa iba't ibang pamamaraan ng paghawak. Habang itinuturo ni Likha ang mga teknik, ipinakita niya kay Luis kung paano gamitin ang natural na kurba at tigas ng kawayan para lumikha ng mga natatanging disenyo. Itinuro niya rin kung paano ang tamang pagpapatuyo at pag-treat sa kawayan ay nakakaapekto sa kalidad ng tapos na produkto. Habang nagpapakita ng isang teknik, sinabi ni Likha, halimbawa, kapag ginamit mo ang pamamaraang ito, sabay turo sa isang partikular na pagdisenyo na nagpapakita ng malikhaing pattern, maaari mong ilabas ang natural na ganda ng kawayan, na nagbibigay daan para makagawa ng magandang mga produkto. Lubos na namangha si Luis. Bawat galaw ng kamay ni Likha ay tila may mahika, nagpapalitaw ng kagandahan mula sa simpleng piraso ng kawayan. Ito'y tunay na kahanga-hanga, bulong ni Luis. Ang iyong mga kamay ay hindi lamang lumilikha, kundi nagpapasigla rin ng buhay sa kawayan. Nagpatuloy sila sa paggawa hanggang sa paglubog ng araw, at sa bawat oras na lumipas, lalong lumalim ang kaalaman at paghanga ni Luis sa sining ng kawayan. Nang matapos ang araw, hindi lamang siya umuwi na may bagong kaalaman kundi may bagong pagtingin sa kanyang sining. Paano ba kita mapapasalamatan, Likha? Tanong ni Luis habang sila'y nagpapaalam. Ngumiti si Likha at sinabing, gawin mo lang na ang bawat piraso ng iyong gawain ay sumasalamin sa pagmamahal at respeto sa kalikasan. Iyan ang pinakamagandang pasasalamat na maaari mong ibigay sa akin. Naglakad pa uwi si Luis na puno ng inspirasyon at determinasyon, ang kanyang isip at puso ay bukas sa mga bagong posibilidad na hatid ng kawayan, hindi lamang bilang isang material kundi bilang isang daluyan ng sining at kultura. Sa tulong ni Likha, naging magaling si Luis sa paglikha ng mga kakaibang disenyo mula sa kawayan. Ang mga produktong kanyang ginagawa ay nagsimulang makilala at tangkilikin ng mga tao sa kanilang barangay at maging sa mga karatig na lugar. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Luis sa kanyang pagawaan, narinig niya ang ingay ng mga tao sa labas. Lumabas siya at nakita ang kanyang mga kapitbahay na nag-uusap-usap sa harap ng kanyang bahay. Grabe, nakita mo na ba yung bagong gawa ni Luis? Ang ganda ng mga detalye, sabi ni Aling Nena, ang matandang tindera sa barangay. Oo nga, hindi ko nga alam kung paano niya nagagawa yung mga disenyo na iyon. Parang may buhay ang bawat piraso, sagot naman ni Mang Temyong, ang panday sa lugar. Lumapit si Luis at ngumiti sa kanila. Magandang umaga po, mga kaibigan. Ano pong ginagawa ninyo rito? Magandang umaga, Luis, bati ni Aling Nena. Pinagmamasdan lang namin ang mga bago mong gawa. Talagang kahanga-hanga. Pwede ba kaming makapasok at makita ang iba mo pang likha? Oo naman po, tuloy kayo, sabi ni Luis, habang inaanyayahan ang mga tao sa loob ng kanyang pagawaan. Salamat po sa inyong mga papuri. Sa loob ng pagawaan, nakadisplay ang iba't ibang produkto ni Luis, mga upuan, mesa, lampara, at iba pang gamit na yari sa kawayan. Bawat isa ay may komplikado na disenyo na naglalaman ng mga natural na elemento tulad ng mga alon, dahon, at bulaklak. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang isang lampara na may ukit ng mga alon. Parang totoong umaalon ang kawayan. Napakahusay mo, Luis, dagdag ni Mang Temyong. Ito'y higit pa sa simpleng paggawa ng kagamitan. Isa itong sining.
Habang naglalakad sa paligid, nakipag-usap si Luis sa bawat bisita, ipinapaliwanag ang kanyang inspirasyon at ang mga teknik na itinuro sa kanya ni Likha. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Mang Temyong, ang mga alon sa lampara na iyan ay inspirasyon mula sa ating ilog. Gustong-gusto kong ipinapakita ang galaw ng tubig sa aking mga disenyo, paliwanag ni Luis. Totoong napakaganda ng iyong mga gawa, Luis, sabi ni Aling Nena. Ang iyong talento ay biyaya sa ating barangay. Sa sumunod na mga araw, dumami pa ang mga tao na dumalaw kay Luis. Mula sa mga karatig barangay, pati na rin ang mga turista mula sa mas malalayong lugar, ang kanyang pagawaan ay naging isang sentro ng kagandahan at inspirasyon. Isang araw, habang abala si Luis sa paggawa, dumating ang isang grupo ng mga mamimili mula sa bayan. Ang kanilang pinuno, si Senyor Ramirez, ay lumapit kay Luis habang hawak ang isang maliit na likhang kawayan. Luis, ako'y humahanga sa iyong mga likha, sabi ni Senyor Ramirez. Ang bawat isa sa iyong gawa ay may kakaibang karakter. Gusto kong mag-order para sa aking tindahan sa bayan. Hindi makapaniwala si Luis sa narinig. Maraming salamat po, Senyor Ramirez. Malaking karangalan po ito para sa akin. Habang sila'y nag-uusap tungkol sa mga detalye ng order, naramdaman ni Luis ang isang bagong sigla sa kanyang puso. Ang kanyang mga pangarap na dating tila abot langit, ngayon ay nagiging totoo. Habang papalubog ang araw, muling bumalik si Luis sa kanyang pagawaan. Nagpatuloy siya sa paggawa, bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng inspirasyon at pasasalamat kay Likha. Alam niyang sa bawat piraso na kanyang ginagawa, hindi lamang ito simpleng produkto kundi isang sining na nagmumula sa kanyang puso. At sa kanyang likuran, ang mga bulong ng kawayan ay tila nagpapatuloy sa pag-awit ng mga lihim ng kalikasan, nagbibigay ng inspirasyon sa isang simpleng manggagawa na nagiging isang tunay na alagad ng sining. Sa paglipas ng mga buwan, ang tahanan ni Luis ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ng kanilang pamumuhay. Mula sa mga simpleng hapag-kainan hanggang sa mga sopistikadong likhang sining ng kawayan, lumago ang kanyang negosyo at naging kilala sa maraming lugar. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya, pinag-usapan nila ang kanilang mga pinagdaanan at ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Alam mo, Luis, simula ni Alma, habang inilalagay ang ulam sa mesa, hindi ko inakala na darating tayo sa ganitong punto. Dati-rati, pangarap lang natin ang ganitong klaseng buhay. Ngumiti si Luis habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Popoy na abalang kumakain. Oo nga, mahal. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong suporta at ng mga tulong ni Likha. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Tay, gusto ko rin tumulong sa paggawa ng mga disenyo balang araw, sabi ni Popoy. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa paghanga sa kanyang ama. Siyempre anak, tugon ni Luis, puno ng pagmamalaki. Ikaw ang magpapatuloy ng ating sining. Matututunan mo rin lahat ng ito, at baka mas magaling ka pa niyan kesa sa akin. Ang simpleng hapunan ay puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa araw-araw na buhay, at sa mga pangarap para sa hinaharap. Ang bawat sandali ay pagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa magandang kapalaran na kanilang tinatamasa. Sa sumunod na mga araw, habang abala si Luis sa kanyang pagawaan, bumisita ang kanyang matalik na kaibigan na si Jose, na nagmamay-ari ng isang tindahan sa bayan. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo, naging mas maginhawa ang pamumuhay ng pamilya ni Luis. Nakabili sila ng mas malaking bahay, at nagkaroon ng mas maraming oras para sa bawat isa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tagumpay at pag-unlad, nanatiling mapagpakumbaba si Luis. Ang bawat likha, bawat tagumpay, ay patuloy niyang ibinabalik ang pasasalamat sa kalikasan, sa kanyang pamilya, at sa mahiwagang tulong ni Likha. Isang araw, dumalaw muli si Aling Nena, isa sa kanilang matagal ng suki. Luis, ang ganda talaga ng mga bagong likha mo. Itong mga mesa at upuan na ito ay parang may buhay. Ang ganda ng pagkakaayos ng mga detalye. Maraming salamat po, Aling Nena, sagot ni Luis na may ngiti. Ginawa ko po ang lahat para masigurong bawat piraso ay espesyal at may kwento. Nako, hindi mo lang alam kung gaano kami nagpapasalamat sa mga kagaya mo na nagbibigay ng ganitong klaseng sining sa ating barangay, sabi ni Aling Nena. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo si Luis sa labas ng kanyang bagong tahanan, tinitingnan niya ang malawak na kawayanan na ngayon ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan.
Ang mga bulong ng kawayan ay tila mga lumang kaibigan na bumabati sa kanya ng magandang gabi, at sa puso ni Luis, isang tahimik na pangako ang kanyang binitawan, na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng sining na nagbago sa kanyang buhay, at ibahagi ang kanyang mga natutunan sa susunod na henerasyon. Sa gitna ng kasaganaan at tagumpay, hindi maiiwasan na may mga matang inggit ang nagmamasid. Isa na rito si Dante, isang kapitbahay ni Luis na matagal nang may lihim na inggit sa kanyang mga gawa. Isang gabi, habang naglalakad si Dante pauwi, hindi niya maiwasang mapatingin sa ganda ng tahanan ni Luis. Nakita niya ang mga bagong disenyo na nakadisplay sa labas ng pagawaan ni Luis, at ang kanyang puso ay napuno ng pait. Paano ba naman, bulong ni Dante sa sarili habang nakatitig sa mga likhang kawayan, na ang isang karaniwang manggagawa lang katulad niya ay umasenso ng ganito habang ako ay patuloy na nahihirapan. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang itinago ang kanyang nararamdaman, ngunit ang inggit ay tuluyan ng nagugat sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na ang isang katulad ni Luis, na dati kapantay lang niya sa buhay, ngayon ay pinupuri at tinitingala ng lahat sa kanilang barangay. Isang hapon, habang nakikipag-inuman si Dante sa isang lokal na tindahan, hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang hinanakit. Kasama niya ang ilang dating kaibigan, kabilang na si Rodel, na matagal ng kaibigan din ni Luis. Alam niyo ba, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa galit, na ang lahat ng iyang tagumpay ni Luis ay hindi lamang dahil sa sipag. May mga chismis na may kakaibang tulong siyang natatanggap. Nagkatinginan ang mga kasama niya. Si Rodel, na may alam sa tunay na pagsisikap ni Luis, ay hindi napigilan na sumagot, Dante, huwag nating husgahan ang kapwa natin. Ang tagumpay ni Luis ay bunga ng kanyang pagsusumikap at pagiging malikhain. Wala akong nakikitang masama doon. Hindi mo ba nakikita, Rodel? Habang siya ay umuunlad, tayo ay naiiwan, tugon ni Dante, ang kanyang mga matay nagliliyab sa inggit. Ang gabi ng insidente ay dumating ng mabilis. Pinagplanuhan ni Dante ang kanyang gagawin. Sa kadiliman ng gabi, palihim siyang pumasok sa pagawaan ni Luis at sinimulang sunugin ang mga nakatambak na likhang kawayan. Ang apoy ay mabilis na kumalat, sinamantala ang tuyong panahon. Nagising si Luis at ang kanyang pamilya sa ingay ng mga taong sumisigaw sa labas. Sunog! Sunog! Ang sigaw ng mga kapitbahay. Agad silang lumabas at nakita ang naglalagablab na apoy na unti-unting sumisira sa mga produkto ni Luis. Hindi, sigaw ni Luis, habang pinipilit niyang apulahin ang apoy kasama ang iba pang mga kapitbahay. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag habang pinapanood niyang masunog ang kanyang mga pinaghirapan. Nang mapatay ang apoy, lumapit si Rodel kay Luis, inilagay ang kamay sa balikat nito. Luis, napakalaki ng iyong nawala, ngunit alam kong malalampasan mo ito. Andito kami, handang tumulong. Si Luis, bagaman durog ang puso, ay tumingin sa kanyang mga kapitbahay na nagtipon-tipon para tumulong. Salamat Rodel, at sa inyong lahat. Hindi ito ang katapusan. Magtatayo ako muli. Sa kabila ng trahedya, ang komunidad ay nagpakita ng di matatawarang suporta kay Luis. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malalim na sugat ng inggit sa puso ni Dante, ngunit para kay Luis, ito ay naging simula ng isang bagong kabanata ng pagbangon at pagtutulungan. Matapos ang trahedya, ang mundo ni Luis ay tila nabalot sa dilim. Ngunit sa piling ng kanyang pamilya at sa muling paglitaw ni likha, unti-unti niyang kita ang liwanag na magtuturo sa kanya pabalik sa landas ng pag-asa at paggaling. Isang umaga, habang sila'y nag-aalmusal, nagsalita si Alma, Luis, alam kong napakahirap nang nangyari, pero nandito kami ni Popoy, handang sumuporta sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tumango si Luis, hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Salamat mahal. Ang inyong pagmamahal at suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Alam kong may dahilan kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok na ito. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumating si Likha. Nagulat si Luis nang makita ang kanyang kaibigan, ang duwende na unang nagturo sa kanya ng sining ng kawayan. Likha, napakasaya kong makita ka, sambit ni Luis habang niyayakap ang kanyang matalik na kaibigan. Luis, nalaman ko ang nangyari at nais kong tumulong. Alam kong maaaring mukhang mahirap ngayon, ngunit may mga bagong teknik at disenyo pa akong maipapakita sa iyo. Mga bagay na magbibigay daan sa iyo upang lumikha ng mas mahusay at mas magagandang obra, sabi ni Likha, puno ng pag-asa. Napangiti si Luis,
bagamat may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Napakabuti mo likha, handa akong matuto ng mga bagong pamamaraan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan si Luis at likha sa pagtatayo ng bagong pagawaan. Sa prosesong ito, itinuro ni likha kay Luis kung paano pahigit na mapapalabas ang kagandahan at tibay ng kawayan gamit ang mga bagong teknik na hindi lamang tungkol sa disenyo kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga gawa. Kita mo Luis, sabi ni likha habang itinuturo ang proseso ng paghabi na mas detalyado at mas matibay, ang teknik na ito ay hindi lamang nagpapaganda sa produkto, kundi pinapalakas din ito ang istruktura ng kawayan. Ito ay simbolo ng ating pagbangon, maganda at matatag. Habang nagtatrabaho, hindi maiwasang magbalik tanaw ni Luis. Likha, minsan iniisip ko kung bakit kailangang mangyari ang sunog. Ngunit sa tulong mo, naiintindihan ko na ang bawat pagsubok ay may dala ring bagong simula. Tama ka Luis. At tandaan mo, ang bawat bagong simula ay may kasamang pagkakataon para sa paglago at pag-unlad, sagot ni likha, ngumiti ng may pag-unawa. Sa pagtatapos ng araw, habang tinitingnan ni Luis ang bagong itinayong pagawaan, hindi lamang ito isang gusali para sa kanya, ito ay simbolo ng kanyang pagbangon mula sa abo, ang kanyang pagharap sa mga pagsubok, at ang kanyang walang hanggang pag-asa. Maraming salamat, likha, sa iyong tulong, hindi lamang ako nagkaroon ng kakayahang bumangon kundi pati na rin ang lakas upang harapin ang anumang darating, pahayag ni Luis, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang araw at ang simula ng isa pa. Sa bawat hakbang ng muling pagtatayo, naramdaman ni Luis ang bigat ng nakaraang trahedya na unti-unting napapalitan ng bagong lakas at determinasyon. Ang suporta ng kanyang pamilya, ang tulong ni likha, at ang pagmamahal sa kanyang sining ay naging pundasyon ng kanyang bagong simula. Ang kanyang pagawaan, na muling itinayo mula sa abo, ay hindi lamang isang lugar na pagawaan kundi isang santuaryo ng pag-asa at pangarap. Sa lilim ng malago na kawayan, nagtipon-tipon sina Luis, Alma, Popoy, at likha sa isang magandang hapon. Ang hangin ay dala ang sariwang simoy na may amoy ng sariwang dahon ng kawayan, isang perpektong setting para sa pagbabahagi ng mga pangarap at hinaharap. Alam nyo, simula ni Luis habang pinagmamasdan ang mga kawayan, ang aking pangarap ay magtayo ng isang pagawaan na hindi lamang basta pabrika, kundi isang lugar kung saan maaaring matuto at lumago ang sinumang nagnanais matutunan ang sining ng kawayan. Nakangiting tumingin si Alma kay Luis. At hindi lamang iyan, gusto rin natin na maging isang lugar ito kung saan magkakaroon ng tunay na pagpapahalaga sa kalikasan, tama ba? Sumang-ayon si Luis, ang kanyang mata ay kumikislap sa pag-asa. Oo mahal, nais kong ibahagi ang kaalaman na ito hindi lamang sa ating anak kundi pati na rin sa susunod na henerasyon. Nakikinig si Popoy, ang kanilang anak, at may bakas ng paghanga sa kanyang mukha. Itay, gusto ko rin matuto ng marami sa iyo. Gusto kong maging kasing husay mo balang araw at makatulong sa pagpapalago ng ating negosyo. Ngumiti si Luis at hinaplos ang ulo ni Popoy. At ikaw anak, ay magiging bahagi ng pangarap na ito. Magtutulungan tayong lahat, nilingon ni Luis si likha, na tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. At ikaw likha, ano ang iyong pangarap para sa kagubatan ng kawayan? Malalim ang buntong hininga ni likha bago siya sumagot. Ang aking pangarap ay mapanatili ang kagandahan at lihim ng kagubatan ng kawayan. Hindi lamang ito tahanan para sa akin kundi para sa maraming nilalang. Nais kong makita ito na patuloy na umuunlad at nagbibigay buhay. Napakahalaga niyan likha, sabi ni Alma. Ang iyong pangangalaga sa kagubatan ay isang mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sana ay marami pa ang magkaroon ng parehong pagpapahalaga sa kalikasan. Likha, tutulungan ka namin, pangako ni Luis. Bahagi ka na ng pamilya. Ang iyong pangarap ay pangarap na rin namin. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng taimtim na damdamin at malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng bawat isa sa kanilang mga pangarap. Ang hapon na iyon ay naging isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at determinasyon na harapin ang hinaharap ng magkasama. Sa pagtatapos ng kanilang pagtitipon, bumalik si Luis sa pagtingin sa lumalagong mga kawayan, habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang pagsasama-sama ng pamilya at kaibigan, ang pagtutulungan para sa isang magandang hinaharap, at ang kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan ay nagbigay ng bagong lakas at inspirasyon sa kanyang puso. Sa bawat sanga at dahon ng kawayan, bulong ni Luis sa hangin, ay nakatanim ang ating mga pangarap. At sa bawat araw na dumadaan,
Palalaguin natin ang mga ito, tulad ng paglago ng ating mahal na kawayanan. Sa mga sumunod na buwan, lalong pinaghusayan ni Luis ang kanyang paggawa ng mga produkto mula sa kawayan. Ang bawat bagong likha ay nagpakita ng mas mataas na antas ng kasanayan at sining. Ang kanyang mga disenyo ay nagiging mas detalyado at mas elegante, na nagpapakita ng kanyang pag-unlad bilang isang artisano. Isang umaga, habang nakaupo si Luis sa harap ng kanyang pagawaan, dumating ang isang grupo ng mga mamimili mula sa iba't ibang lugar. Isa sa kanila ay si Senyor Ramirez, na dati nang bumili ng mga produkto ni Luis. "Luis, hindi ko akalaing lalo pang gaganda ang iyong mga likha," sabi ni Senyor Ramirez habang tinitingnan ang bagong koleksyon ni Luis. "Ang bawat piraso ay tila may sariling buhay. Paano mo ito nagagawa?" "Maraming salamat Senyor Ramirez," sagot ni Luis, na may ngiting mayroong pasasalamat. "Ang bawat disenyo ay inspirasyon mula sa kalikasan at sa mga aral na natutunan ko mula sa isang kaibigan. Ito ay isang patuloy na pag-aaral at pagsisikap na maging mas mahusay sa bawat araw." Habang nag-uusap sila, dumating ang iba pang mga mamimili. Si Aling Nena, na matagal nang tumatangkilik sa mga gawa ni Luis, ay nagsabi, "Luis, napakaganda ng mga bagong disenyo mo. Hindi ko maiwasang mamangha sa detalye ng bawat isa. Siguradong mas lalo pang sisikat ang mga produkto mo." "Salamat po, Aling Nena," tugon ni Luis. "Masaya akong marinig na nagugustuhan nyo ang mga ginagawa ko. Lahat ng ito ay para sa ating barangay, upang mas makilala tayo at umasenso ang ating lugar." Nagpatuloy ang araw sa pagdating ng mas marami pang mga mamimili. Ang bawat isa ay namangha sa kagandahan at kalidad ng mga produkto ni Luis. Ang mga komento ng mga tao ay puno ng paghanga at pagpapahalaga. "Mang Luis, talagang kakaiba ang mga likha mo," sabi ni Mang Lito, isa pang mamimili. "Ang mga ito ay hindi lamang maganda kundi matibay din. Ano ang sikreto mo?" "Hindi naman sikreto, Mang Lito," sagot ni Luis na may ngiti. "Ito ay pagmamahal sa sining at sa kalikasan. Sa bawat piraso, inilalagay ko ang puso ko. At syempre, hindi rin magiging posible ito kung wala ang suporta ng aking pamilya." Habang nag-uusap si Luis at ang mga mamimili, marami sa kanila ang bumili ng iba't ibang kasangkapan. Si Senyor Ramirez ay bumili ng isang eleganteng kama na may napakagandang ukit ng mga dahon at bulaklak. "Ang ganda ng detalye, Luis. Ito'y perpektong ilalagay sa aking bahay," sabi ni Senyor Ramirez. Si Aling Nena naman ay bumili ng isang buong sala set na yari sa kawayan. "Luis, napakaganda ng mga upuang ito. Siguradong magiging tampok ito sa aming tahanan," aniya habang sinisilip ang bawat detalye ng set. "Mang Luis, gusto ko ring kunin ang mesang ito," sabi ni Mang Lito habang tinitingnan ng isang mesa na may inukit na mga alon. "Napaka-perpekto para sa aming kainan." Nagpatuloy ang pagbili ng mga mamimili ng iba't ibang kasangkapan tulad ng mga silya, sofa, at iba pa. Ang bawat isa ay puno ng papuri at paghanga sa mga likha ni Luis. Ang mga tao ay hindi lamang namangha sa ganda ng mga kasangkapan kundi sa tibay at kalidad ng mga ito. Sa kabila ng pagdagsa ng mga mamimili, nanatiling mapagpakumbaba si Luis. Alam niya na ang bawat tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang kasanayan kundi pati na rin ng suporta at inspirasyon mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang kalikasan. "Nakikita mo ba ito, Alma?" sabi ni Luis habang naglalakad sila pauwi kasama si Popoy. "Ang ating pangarap ay unti-unti nang natutupad at nakabalik tayo kahit nasunugan pa tayo noon." Tumango si Alma, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. "Oo, Luis. At ito ay dahil sa iyong sipag, talento, at sa suporta ng ating mga kaibigan. Ang ating mga pangarap ay nagiging totoo." Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga umuugong na kawayan, naramdaman ni Luis ang isang malalim na pasasalamat sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at determinasyon na magpatuloy sa paggawa ng mas magaganda at makabuluhang likha. Sa bawat piraso na kanyang ginagawa, ang kanyang puso at kaluluwa ay patuloy na nagiging bahagi ng kanyang sining, na nagdadala ng liwanag at kasaganaan sa kanilang buhay at komunidad. Habang patuloy na lumilikha ng mga bagong disenyo si Luis, dumadalaw paminsan-minsan si likha upang magbigay ng patnubay at suporta. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng malaking inspirasyon at kumpiyansa kay Luis na patuloy na pagbutihin ang kanyang sining. Isang hapon,
Habang maingat na tinatapos ni Luis ang isang elegante na likhang kawayan, dumating si Likha upang makita ang kanyang progreso. Luis, nakikita ko ang bawat piraso ay lalong nagiging maganda at mayaman sa detalye. Ang iyong pagmamahal sa sining ay laging lumalabas sa iyong mga likha, papuri ni Likha habang sinisiyasat ang isang bagong upuan na natapos. Salamat Likha, sagot ni Luis na may ngiti. Ang iyong mga payo at patnubay ay palaging nagsisilbing inspirasyon sa akin. Ito ang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy kahit may mga pagsubok. Sa bawat araw, sa tulong ni Likha at sa walang sawang suporta ng kanyang pamilya, si Luis ay patuloy na naglalakbay sa daan ng pag-unlad hindi lamang bilang isang artisano, kundi bilang isang leader sa kanyang komunidad na naghahangad na itaas ang antas ng lokal na sining at kultura. Ang bawat bagong simula ay may dalang bagong pag-asa at mga posibilidad na lalong magpapayaman sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang komunidad. Sa tahanan ni Luis, ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang ritual ng pagtutulungan. Isang partikular na umaga, habang nagkakape sila sa kusina, nagbahagi si Luis ng kanyang mga pangarap at plano para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Nakakatuwang isipin kung gaano na tayo kalayo, ngunit marami pa tayong magagawa bilang isang pamilya, sabi ni Luis, tinitingnan ng kanyang asawa at anak. Si Alma, na palaging katuwang ni Luis sa bawat hakbang, tumugon sa kanyang mungkahi, "Oo Luis. Siguro oras na rin para mag-isip tayo ng mga bagong produkto na maaari nating idagdag sa ating linya. Ano sa palagay mo, Popoy?" Si Popoy, na ngayon ay mas aktibo na sa paggawa ng desisyon sa negosyo, ay sumagot ng may sigasig, "Gusto ko sanang magdagdag tayo ng mga kawayang laruan at palamuti. Siguradong magugustuhan ito ng mga batang bisita sa ating tindahan." "Magandang ideya yan Popoy," sabi ni Luis, puno ng paghanga. "Ikaw na ang bahala sa proyektong iyan. Ipakita mo sa amin ang iyong mga ideya at plano." Habang nag-uusap, nilatag ni Alma ang mga sample ng tela para sa mga una na maaaring idagdag sa kanilang mga sala set. "Naisip ko na maaari tayong mag-eksperimento sa iba't ibang texture at kulay. Makakatulong ito upang mas lalong maging kaakit-akit ang ating mga produkto," paliwanag niya. Si Luis, tumango sa pag-aproba, "Tama ka, Alma. Ang iyong pagiging malikhain ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumabalik ang ating mga suki. Ang bawat bagong disenyo mo ay parang bumibihag sa kanilang mga mata. Ang kanilang tahanan ay hindi lamang isang lugar ng pahingaan kundi pati na rin ng paglikha at inobasyon." Sa hapon ding iyon, nagtipon sila sa pagawaan upang simulan ang paggawa ng mga bagong disenyo na kanilang napag-usapan. Si Popoy, kasama ang mga gabay ni Luis, ay masigasig na nag-ukit sa kawayan habang ipinapasa ni Alma ang mga kinakailangang materyales. "Alam mo Popoy," sabi ni Luis habang pinapanood ang kanyang anak, "ang iyong dedikasyon at pagmamahal sa ating sining ay nagpapaligaya sa akin. Ipinagmamalaki kita, anak." Si Popoy ay ngumiti ng malawak, "Salamat Itay. Ginagawa ko ito hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil mahal ko rin ang pagiging bahagi ng ating pamilya at ang pagtulong sa pagpapalago ng ating mga likha." Ang mga salitang iyon ay nagdala ng mainit na damdamin sa kanilang pagawaan, kung saan ang bawat piraso ng kawayan ay hindi lamang produkto kundi isang simbolo ng kanilang pagtutulungan at pagmamahalan bilang isang pamilya. Sa bawat araw na lumipas, ang kanilang samahan ay lalo pang tumibay, hindi lamang bilang isang pamilyang nagtutulungan kundi bilang isang team na magkasamang nagtataguyod ng isang negosyo na puno ng integridad at inobasyon. Sa mga lumipas na taon, maraming pagbabago ang nangyari sa buhay ni Luis at sa kanyang pamilya, ngunit isang bagay ang nanatiling pareho, ang kanilang pasasalamat sa bawat pagpapala na natanggap. Isang hapon, habang naglalakad sila sa kawayanan, pinag-usapan nila ang kahalagahan ng pasasalamat at kung paano ito hinubog sa kanilang mga buhay. "Alam nyo," panimula ni Luis habang tinitingnan ang sumasayaw na mga dahon ng kawayan, "ang bawat piraso ng kawayan na ito ay paalala sa akin ng ating mga pagsubok at tagumpay. Hindi sana natin mararating ang ating kinalalagyan kung wala ang suporta at pagmamahal ng bawat isa sa atin dito." Si Alma, nahawak ang kamay ni Luis, tumugon ng may ngiti, "Totoo iyan, mahal. Ang bawat hamon ay naging pagkakataon para mas lalo tayong magkasama-sama at magtulungan." Si Popoy, na ngayon ay mas aktibo na sa pamamahala ng negosyo, ay nagdagdag, "Itay, Inay, palagi kong pinahahalagahan ang inyong mga aral at ang pagtitiwala ninyo sa akin.
Ang inyong suporta ang nagbigay lakas sa akin upang magpatuloy at mag-ambag pa sa ating negosyo. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, sumali si Likha sa usapan. Luis, Alma, Popoy, nakakataba ng puso makita kung paano ninyo pinahahalagahan ang bawat biyaya. Ang inyong pasasalamat ay nagpapalakas din sa akin at sa kagubatan na ito. Si Luis ay tumingin kay Likha at sinabing, Likha, kung wala ang iyong tulong at gabay mula pa sa simula, hindi sana naging ganito kaganda ang takbo ng ating sining. Ikaw ay bahagi ng aming pamilya at ng tagumpay na ito. Tumawa si Likha, masaya akong makatulong, Luis. Ang pagtutulungan natin ay patunay na mas malakas tayo kapag magkakasama. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang isang bagong itinayong bahagi ng kanilang pagawaan, ang lugar na dedikado para sa pagtuturo at workshops. Dito, planong ituro ni Luis at Popoy ang sining ng paggawa ng kawayan sa susunod na henerasyon. Isipin mo Popoy, dito natin maibabahagi ang ating kaalaman, wika ni Luis habang ipinapakita ang mga bagong kagamitan at pasilidad. Ang lugar na ito ay hindi lang basta workshop, kundi isang lugar ng pagkatuto at inspirasyon. Napakagandang oportunidad para sa akin at sa mga kabataang gustong matuto, sagot ni Popoy. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa excitement at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang buong pamilya kasama si Likha sa kanilang bahay. Nagpasalamat sila sa isang masarap na hapunan. Sa bawat hapunan na ito, sa bawat pag-uusap, naiisip ko kung gaano tayo kapalad, sabi ni Alma. Hindi lamang sa material na bagay kundi sa pagkakaroon ng isa't isa. Tumango si Luis, oo, at sa bawat araw, ipinapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay nasa puso at diwa ng pamilya. Pasasalamat at pagpapala, ito ang mga aral na nais kong ibahagi hindi lang sa ating anak kundi sa bawat tao na dumaraan sa ating buhay. Sa ilalim ng mapayapang langit na bahagyang naiilawan ng mga bituin, napagtanto nila na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa negosyo kundi sa pagbuo ng isang legasiya ng pagmamahal, suporta, at walang sawang pasasalamat.